Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga Sorsogon. Nalalapit na ang Kasanggayan Festival. Uulan ng pera at babaha ng pera pa rin. Live na live tayong mapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Ito po ang programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Biyernes na naman po. Petsa 9 sa buwan ng Agosto. Magsama-sama tayo ngayong araw na ito. At para bigyang daan ang balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahalagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, freeze order kay Sa ulo ng mga balita, Partido Federal ng Pilipinas ni BBM, Nationalista Party ni Villar nagsanib. Freeze order versus bank accounts ari-arian ni Kibuloy iniutos ng Court of Appeal. Pilipinas nangunguna sa ASEAN sa paglago ng ekonomiya. Sana nga lang. 29 kilo ng kada kilo ng bigas hinimula ng ibenta sa Kadiwa Store. Solon kay Sara, asan ka pag kailangan ka ng Pilipinas? Narito na ang detalye ng mga balitang nasyonal, balitang pambansa. Partido Federal ng Pilipinas ni BBM, Nationalista Party ni Villar nagsanib. Sa detalye, nakipag-alyansa na ang Partido Federal ng Pilipinas sa Nationalista Party para sa darating na halalan sa Mayo 2025. Sinaksihan na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senate President Manny Villar, chairman ng NP, ang paglagda sa kasunduan sa Taguig City. Ayon sa Pangulo, mas magandang makipagkaisa sa ibang leader politikal kaysa sayangin ang panahon, oras at resources sa pakikipagsalungat sa isa't isa. Naniniwala rin si Marcos na ang susi para sa pagsulong ng bansa ay ang pagkakaisa para gawing mabuti at maunlad ang bansa. Sinabi pa ng punong ehekutibo na ang bawat hangarin ng mga partido ay palakasin ang pundasyon ng bansa para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Samantala, sinabi naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na wala pa silang senatorial slate para sa nalalapit na midterm elections. Ito ang pang-apat na partido politikal na nakialyansa, ang PFP. Una ay sa Lakas CMD, Nationalist Party
People's Coalition at National Unity Party or NUP. Sa ibabang balitang nasyonal, freeze order versus bank accounts, ari-arian ni Kibuloy iniutos ng Court of Appeal. Sa detalye, inisyuhan ng Court of Appeals ng freeze order ang mga bank accounts at mga ari-arian na pagmamayari ng Kingdom of Jesus Christ at ng kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa 48 pahinang resolusyon ng Court of Appeal na iniakda ni Associate Justice Gabriel Rubiniol, nabatid na inaprubahan nito ang petition for freeze order na inihain ng Anti-Money Laundering Council or AMLC laban sa mga ari-arian ni Kibuloy at ng KOJC. Kasama rin sa kautusan ang bank accounts ni Maria Teresita Dandan, Helen Pagaduan, Panilag, Pauline Chavez Canada, Crescente Chavez Canada, Ingrid Chavez Canada, Sylvia Kaliha Semanyes, Jacqueline Wong Roy, Alona Mertalia Santander at Marlon Bongas Acoo. Gayon din ng Children's Joy Foundation Incorporated at Suara Sag Media Corporation na siyang nag-ooperate ng Sunshine Media Network International or SMNI na siyang media arm ng KOJC. Sakop ng freeze order ang 10 bank accounts, 7 real properties, 5 motor vehicles at isang aircraft na pagmamayari ng KOJC. Gayon din ang 47 iba pang bank accounts, 16 real properties at 16 motor vehicles ng KOJC. Sa pag-aproba sa freeze order request ng AMLC, sinabi ng CA na nakakita sila ng reasonabling basihan upang paniwalaan na ang mga bank accounts ni Kibuloy ay may kaugnayan sa mga unlawful activities at predicate crimes gaya ng human trafficking, sexual at child abuse, sex trafficking of children, fraud, conspiracy, marriage fraud, smuggling money, laundering at iba pa. Sinabi ng CA na epektibo ang freeze order sa lalong madaling panahon at magtatagal sa loob ng 20 araw. Matatanda ang si Kibuloy ay kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa mga kinakaharap na kasong paglabag sa Republic Act 7610 o the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act of Republic Act 9208 at Qualified Human Trafficking. Sa iba pang balitang nasyonal, Pinas nangunguna sa ASEAN sa paglago ng ekonomiya. At sa detalye, inihayag ni Finance Secretary Rap G. Recto na ang ekonomiya ng Pilipinas ay muling kabilang sa mga nangunguna sa rehiyon ng ASEAN na nagbigay ng malakas na taon-taong paglago na 6.3% sa ikalawang quarter ng 2024, bunsod na matatag na construction at mas mataas pamumuhunan, habang ang programang Build Better More ay nakakuha ng momentum at lumalakas ang kumpiyansa ng mamumuhunan. Tinalo ng Pilipinas ang second quarter growth ng Malaysia 5.8%, Indonesia 5% at China 4.7%. Ang ibang mga bansa sa rehiyon ay inaasahang maglalabas ng kanilang ikalawang quarter growth ngayong buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang paglago ng 6.3% sa Gross Domestic Product or GDP mula Abril hanggang Hunyo ay mas mataas kumpara sa 5.8% noong unang quarter ng 2024. Pasok ito sa target ng gobyerno na paglago ng ekonomiya mula 6% hanggang 7% sa 2024. Lumilitaw naman na ang service record ang may pinakamataas sa kontribusyon sa GDP na nasa 4.1% na sinundan ng sektor ng industriya na 2.3%. Ang paglago ng GDP ay dulot naman ng pagtaas ng investment sa bansa sa 11.5% dahil sa mga aktibidad na may kinalaman sa construction.
Gayunman, ang sektor ng agrikultura sa magkasunod na taon ay bumulusok sa 2.3% ang GDP dulot ng El Nino phenomenon. Sa iba pang balitang nasyonal, 29 pesos kada kilo ng bigas sisimula ng ibenta sa Kadiwa Store. At sa detalye, nagsimula ng magbenta ang gobyerno nitong Huwebes ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga Kadiwa Store sa ilang tanggapan ng National Irrigation Administration or NIA. Samantalang nakatakda namang ilunsad sa susunod na linggo ang programa sa 29 pesos kilo ng bigas sa mga Kadiwa centers para mas marami pang mga consumer mula sa nabanggit na sektor ang makabili. Ayon kay Guillen at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., limitado lamang ang 10 kilong ng bigas kada consumer ang paihintulutan upang mas marami pa ang mapagsilbihan ng nasabing 29 pesos kilo ng bigas program. Bagong ani ang bigas na ibebenta na masarap at magandang klase. Aminado naman ang opisyal na ang mataas na presyo ng bigas ay isang matinding hamon sa gobyerno, lalo na sa mga surveys na lumilitaw na mataas pa rin ang inflation sa bansa. Una nang sinabi ni Laurel na ang pagbebenta ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo ay isang long-term program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Solon kay Sara, asan ka pag kailangan ka ng Pilipinas? Sa detalye, pinatutsadahan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua si Vice President Sara Duterte kung bakit ito palaging nawawala at nananahimik kapag kailangan siya ng Pilipinas, tulad ng mga panahon na ginigipit at inaapi ng Chinese Coast Guard ang mga sundalong Pinoy sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chua na hindi maikakaila na umiiwas ang Vice Presidente sa mga isyu na may kinakaugnayan sa pangangamkam at pagpapalawak ng nasasakupan na ginagawa ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ang ama ni Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kilala umanong malapit sa China kaugnay ng pro-China ni policy nito. Binagyan din ng Solon na bilang Vice Presidente ay dapat lamang na makapilipino ito at hindi nananahimik sa ginagawang pagmamalabis ng China sa Pilipino. Nasaan siya noong parating na ang Typhoon Karina, noong pumutok ang Mount Canlaon, noong may bombang sumabog sa Mindanao State University, noong tinutuyot ng El Nino ang mga palayan. Nasaan siya noong kailangan siya ng Pilipinong sabi niya ay mahal niya. Noong binubutas ng China Coast Guard ang rubber boats ng mga Pinoy at sinasagasaan sa dagat ang fishing boats ng ating mga mangisda ay nananahimik lamang anya ang Vice Presidente. Sa kasagsagan ng Super Typhoon Karina, kamakailan si VP Duterte kasama ang kaniyang pamilya ay lumipad patungong Munich, Germany para magbakasyon. Ayon kay Chua, idinaraan ni VP Duterte sa paandar, pakwela at selfie para pagdakpan ang kanyang kakulangan sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin. Dagdag pa ni Chua na ipinapakilala ni VP Duterte ang sarili nito bilang isang kampyon ng masa gamit ang mga ampaw na salita at pangkalahatang pahayag, habang wala namang tunay at konkretong resulta na maipakita bilang pangalawang Pangulo at maging kahit nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Maraming salamat po. Nagbabalik po ang inyong likod, makalisa ang ilang paalaala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities,
free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Okay, nagbabalik kita mga tugang sa satuyang programang Isyu Ora mismong ngunya na aldaw na ini. Sabi ko na po, biyernes na naman, mag-iribahan kita sa pagtratar kan mga napapanaw na isyu. Of course, mga isyong dapat tutukan ngunya na aldaw, digdi po sa satuyang probinsya kan Sorsogon. Dagos kita sa programa. Happy watching po kay Joel Castro. Marinaldo sa mo, Joel. Diyan sa Pulot Bulan. Ang picture po niya to ng ipo po ng tabang nindo. Tabang financial po para maidiretso na po ang sa iyang operasyon. Happy watching mo po kay Sir Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis at sa mga kasama dyan sa Sordoc Hospital. Si Ricardo Haner, marhay na agad tabi idol sa gabos nakikinig at nanonood
sa iyong programa. Mabuhay ka, Idol, watching from Calamba City, Laguna. Mabuhay ka man po, Ricardo Haner. Ingat-ingat lagi dyan. And si Ma'am Gloriosa Lolo, happy watching po. Ma'am, salamat po sa mga stars na pinapadala ninyo sa tuwing magpo-program po tayo. At ito po ay malaking tulong na sa atin. Malaking tulong na po ito sa ating operasyon sa Bicol TV Sorsogon. Happy watching mo po sa aking classmate na masyado nang matagumpay, si Sir Eric Chongson ng Chongson Builders dyan sa Santa Rosa, Laguna. Happy watching po sa imo. Sana makapasyal kami dyan sa Santa Rosa, Laguna. One of this day, ipipicture ko itong aking napakatagumpay ng classmate. Classmate ko po siya sa Quirino High School dyan sa Project 3 Quezon City. Magkakasama kami noon, way back 1989. Tagal na nun Si Eric, si Alex, si Oliver, si Peter, at saka si Jonathan. Si Peter, tagal na pong yumao yun. Sa makabilang buhay na. Ito po ang mga tigasin na estudyante noon ng Quirino High School. Batch 1989. At sa aming batch, itong si Mr. Eric Chongson ang talagang dapat i-feature sa tagumpay sa buhay. Bago ito naging matagumpay, ang daming dinaanan na hirap nito. Napunta pa ito ng Korea. At nang bumalik sa Pilipinas, dito niya lang napagtanto na nandito pala ang kanyang maswerteng kapalaran. Kami kasi noon nang nasa high school kami, talagang tunay na high school life. Andan yung pabanjing-banjing, wala-wala lang, hanggang sa dumating ang panahon na dapat ka na magseryoso. Kaya sa mga magulang, ang payo ko sa inyo, ang inyong anak pag nasa elementarya hanggang sekundarya, hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila sa kanilang freedom. Kasi alam natin na after dumating yung pag dumating na yung time na kailangan na nila magseryoso, college na po yun. Saka huwag niyong pe-pressure ng mga bata sa dapat habang nag-aaral magkaroon na sila ng award, magkaroon ng mga medal. Sometimes nagiging depression ng mga anak yan pag tumungtong na sila ng kolehiyo. Kaya sabi nga sa kanta, habang bata pa magtampisaw sa ulan. Yan ang dapat natin gawin sa mga anak natin. Huwag yung pakasiseryosohin natin na magsunog kilay ka sa pag-aaral mo. Elementarya pa lang yan. Diyos ko, maawa naman kasi bata. Hanggang pagdating ng high school, magseryoso ka. Paano magsiseryoso yung anak? Masyadong napipressure. Tuloy pag nag-college, karamihan sa mga bata nagre-rebelde na. Kasi yung dapat na time na i-enjoy nila sa high school, sa elementarya, masyado nyong hinigpitan. Masyado nyong sinakal. Kaya nung mag-college na ito, parang dito sila kumawala. Karamihan hindi nakatapos ng college kasi dito lang nila in-enjoy yung time nila, yung buhay nila. Kaya wag pa kasi seryoso sa elementary at high school. Magseryoso tayo pag nasa kolehiyo na. Dito na yung tunay na labanan. Ito na yung simula ng pakikibaka. Okay mga tugang, sabi ko nga ni Pabaga, harani na ang Kasanggayahan Festival 2024. And Diyos ko, makakalula ining mga Happy watching po pala na kay Cap Jojo Heraldino sa Zone 2, Bulan, Sorsogon.
Si Ma'am Japs Prado Calyos, maray na aldaw po sa imo. Si Kagawad Alili Rose Alejo, happy watching. Siring man kay Mr. Jude Ikap, happy watching man po Papa Jude. Birain mo mga tugang ano, ang gusto tanang mo niyan tawan ning ano, ining ano, Kasanggayahan Festival, National Festival of Festivals. Ang ano niya, ang team One Diverse Philippines in Beautiful Sorsogon. Sa October 16 po ini. Kaya lang po, Diyos ko, kakalula ang ano. Wala pa digdi mga tugang kumpira ang grand prize. Wala pa digdi ang grand prize. Ang yadi lang, ay iyo pala yadi. Ang champion, tumataginting na 3 million para sa Festival of Festivals. 3 million po ang tumataginting na champion. First runner-up, 2 million. Second runner-up, 1 million. Fourth runner-up, third runner-up, 800,000. At fourth runner-up, 500,000. Inuulit ko po, ang tatanghaling champion sa National Festival of Festivals ay 3 million pesos. Kakalula. Okay, bago kita magpadagos ano, may report dyan sa luwasan. Ang sa tuyang kaibahan na si Buddy na duka pa ang nag-iisang gwapo sa buong mundo, sabi niya. Okay, Buddy, pasok. Good morning, tabi sa imo. Pasensya ka po sa tagapaganda ba ikang programang issue ora mismo. Maray ka pa sa aldaw. Naging matrayong parkas hapon asin payapa antig sa gibong distribution kan ayuda akap, ayuda para sa mga kapos ang kita program sa munisipyo kang Castilla, Sorsogon. Ay, ang akap. Roger to that. Ang 206 na barangay health worker sa bilog na munisipyo kang Castilla nag-distribute kahapon kan 3,000 pesos halis sa DSWD asin ang programa nga ning AKAP na assisted project ng DSWD. Oo. Medyo nag-confuse lang kita duman tabi SM kan pag-distribute nag-take kita ko tan picture and alagad may mga question duman na duman sa mismong ahensya sa DSWD, tapik bawalan duman sa media mag-take in footages as in details. Kuta na duman sila sa sarong executive room ng hotel para dahil sila mapicturan. Roger to that, and sinabihan sa rungani duman na nagsayo man na magpangaral as in sinabi ka ini na bago kaya sa masunod ngayon na may mga harog ngayon kaining okasyon kay puwan nga databing magpaisi duman sa regional office kan nasabing ahensya. Si say tabi na taga-region ang bisita ni Mayor Bong. Temang taga-region, kundi ang sabi nila magpaisi duman direktamente sa regional office kan DSWD. Na ma-picture. Roger to that tama sa gipuki coverage. Sabi ko nga ni, dahil mang pipili siguro madam ta, ang akap paga, lalo dito sa 2nd District and 1st District, ang gusto mo sabihin, pagyadi kami sa sa Matnog, madumanani kami sa Matnog na kami makakuha mapaisi para makakuha kay detalye. Bako, siguro, kung may akap sa Matnog, maduman ka pa una sa region para magpaisi. Roger to that. And ini nga ni na confusion nga ni na namatihan kan ibang mga taga-media kasuhapon na presente duman sa Castilla, direktamente big message si ASEC Cronimar Escudero para agadon ang kapaliwanagan kaini kan nasabing ahensya. Tama lang. And nag-reply man sa satuya si ASEC and sa iya po tabi ni nga aramon kung ano ta arog itong nangyari na maski nga ni kita tabi SM nangarap kita ta magkatirang beses kitang naka-witness kay AKAP hindi man arog ito na sinaway kami duman sa munisipyo kang Castilla kasuhapon na hapon. At saka wala man palang representante sa region. May ang presente duman tabi SM si
Congresswoman Det Escudero, si Mayor Bong Mendoza, asin ang duwang si Junjun Mella na bukal, asin ang nag-esperar na bukal na si Vice Mayor Campilar, Lios Sala. Oo. And then magkapirang kagawat ka na sabing banwaan. So yung nga nito tabi SM siguro later on kung ano man ang sabi ni Asik Coronimar Escudero, manungod duman sa bagay na nangyari kaswapon na piglimitaran, asin pigbawalan ang mga taga-media para magkuha ki picture, asin magkuha ki detalye duman sa pigibong akap distribution sa munisipyo kang Castilla. Sa inta may exact venue ka ito? Yan mismo tabi SM sa likod kan munisipyo kang Castilla. Itong covered court duman? No, so sa likod lang mismo nagbutang sinda ning tent duman. Oh, lalo na duman so pigibo so distribution. O pinunon ito? Roger to that, and dapat nga baga talaga tabi sa SM hayagan na ipahiling sa tao na may ginigibo sinda. Oo. As in programa ninda yan. Roger to that, and kanakalis nga ni na bulan na witness na duman so akap na pag-distribute man kan mga ayuda para sa mga tricycle driver. Oo. So medyo confusing talaga itong pangyayari kaswapon mismong mga tauhan kan DSWD Sorsogon ang nagprebentar sa mga taga-media para mag-picture duman asin magkuha ki magkapirang detalye duman sa pigigibong akap distribution kan mga BNS sa bilog ng munisipyo kang Castilla. And sa orat yan wikan tabayan ng Talanta BSM so reply ni Asik Coronimar Escudero manungod sa nasabing bagay. Matindi ano? Roger to that. Yan muna tabi SM ang kaganapan duman hali duman kaswapon sa munisipyo kang Castilla para sa issue ora mismo Padiduka reporting. Yan. Salamat buddy. Duruin mo. Pakanara ko ning araw kayo na programa. Open to the public ang program pero bawal magpicture. Open to the public ang program pero bawal magpicture. Dapat ko ginibon nila yan sa closed door para dahil kang mapicturan. Ay makangalas dahil man ang bisita haling region pero ang nagbawal ang mga personahe kang DSWD. Ano daw ang pigtago kayo ni? O kaya dahil nakuta sinda dahil nakuta ninda ni ginibo sa public place kung sa gym na may gate duman kuta ninda ni pigibo para dahil ninda pinaralag ang mga media. Pasalamat nga ni kamutayaam ng mga media nga ning naibalangibog sa tao ang mga program nindo. Maski nga ni daing bayad obligasyon lang kang media na mag-cover tapos sawayon pa nindo na daing mag-cover. Ay siina niyang kung sa kuya ito turwadan namon ito. Marasap ang mga sistema ini. Tama man tabi Asik Coronimar Escudero. Bako mo lang ni tabat tabi simbagon ipaapod mo iyan. Ipaapod mo iyan ng mga tao hanggang itong nag-order na dahil pwede magkuha ng picture. Tayo yung mga nagsaway sa media kahapon da dyan sa Castilla dahil taman po ini mababasol kung may order man sa inda. Tamasunod man lang ini. Dapat pong ipaapod nindo kung ba kung ang regional director kang DSWD kung sisay man po ang nagbawal para masimbag tayo ini. Magaro first time ini na ang programa na arukan nagtauning ayuda tapos bawalan magpicture. Maski po kay Mayor Bong Mendoza, ikaw po ang dapat magsimbag kay ang saro sa dapat na magsimbag kay ini na pigbawalan ang media. Taman po baga Mayor Bong pag may activities diyan sa Castilla, pigpuputaktika kang mga media. Media kan Sorsogon, media kan Legazpi. Pigpuputaktika diyan sa imong munisipyo. Tapos yaon pa naman kahapon si Congresswoman Det Escudero. Presente duman, tapos araw kaya ng ginibo, pigbawalan ang media na magpicture, at saka, Diyos ko, sa luwas talaga ini, bako ini sa covered court. Nag-iba lang ng tent duman sa likod kang munisipyo kang Castilla.
Pigbawalan pa na magpicture. Dahil man po ini nagpicture na pagkatapos kang activities, may masingil sa Indosor 50 na develop na. Dahil man po ining bayad. Ha? Kaya pamutangon tapo ini. Sabi ni Papa Maki, nano kay pagbawal ninda pagkuha ki footage na ahensya di gobyerno yan. Big question, nano kay pagbawal ang media? Happy watching mo po kay Ma'am Jabs Prado Calyos. Kan Ako Bicol Party List AKB, nakatabang na matabang pa. Asin, may mga kaapin pang media. Happy watching man kay Cap Arles Hanaban dyan sa Barangay Pamurayan. Maatikabong balitaktakan ini na dapat masimbag ni Kapitan ni DSWD Assistant Secretary Attorney Coronimar Escudero III. Ito ang dapat nating sagutin kasi ASEC, apektado nito ang opisina ninyo. You are the Assistant Secretary of DSWD Philippines, ha? Bakulang region sa bilog na Pilipinas. Tapos sa diri mong lugar pigbawalan ang media. Ini ang dapat na tawan yato ning kasimbagan ASEC. Ang sa Kuya ASEC ipaapod mo. Pundig de sa city hanggang duman sa region. Nganing matawan ning kapaliwanagan ang media kung ano talaga. Inuulit ko nga po, ang tuyo katuyan kang media duman, maibalangibog ang programa nindo. Dahil po kami magsabi na bako man kamo imbitado, dapat wala kamo digdi. Ha? Government agency kamo na nagtatao ning arog kayo na programa sa tao, which is ipagpasalamat ko ta nindo na kamo pig-cover kang different media outlets. Tapos sasawayon nindo na dahil mag-cover. Buti ina niyang andin. Huwag niyo pa kan si President Bongbong Aquino, Bongbong Marcos na may mga wahay boys. Pero ba kung araw ka na in public dahil ka pwede mag-picture? Hindi na pa nindang presidente. Isip-isip naman paminsan-minsan. Okay. Itaw-taw na po ang linya kay Papa Maki Gomez para sa iyang special report. Hali dyan sa Banwaan ka Nogmat or Matnog. Papa Maki, Sokpa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Isang 8 taong gulang na batang lalaki ang na-hit and run sa boundary ng Barangay Laboy, Matnog at Santa Teresita, Bulan, Sorsogon, dakong alas 5:40 ng hapon nitong ika-8 ng Agosto. Makikita sa video na halos mawala sa sarili ang mga magulang ng bata habang sinasagip ang kanilang anak. Ayon sa mga nakasaksi, isang single motorcycle ang nakabangga sa bata at hinabol pa sana ito ng isa sa mga nakasaksi pero hindi ito inabutan. Ayon pa dito, mula umano sa direksyon ng Matnog ang nakabangga at patungo sa Irusin. Dahil umano sa lakas ng pagkakabangga nito ay naiwan o nahulog sa lugar ang cellphone ng nakabangga at ayon sa mga otoridad ay makakatulong ito upang matukoy ang nakabangga sa biktima. Samantala pagkatapos ng insidente ay agad namang nakikoordinate ang mga otoridad sa mga posibleng daanan ng nakabangga at panawagan pa nito na kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon sa naka-hit and run ay pagbigay alam lang umano sa Bulan Police Station. Maki Gomez, Bicol TV.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Yan po ang special report na itinaon ni Papa Maki Gomez. Ini po sarong hit and run na nangyayari dyan sa Barangay Laboy, Matnog, Sorsogon. Habang ibinabalita po yan, pigpapalo po ni Maki kung sisay po ang may pananagutan sa pagkakahit and run sa akin na ito. And paalala sa mga magurang, doble ingat po kita sa ito yung mga kaakian. 4 lane na po baga ang tinampo, ang highway tadigdi sa Sorsogon. Maski po going to Matnog, igwaman po dyan yung 2 lane, pero halos majority po dyan 4 lane na. Kaya dapat doble ingat po kita, doble bantay sa mga kaakian niya to. Lalo na po kung nagbabalata sa tinampo, or lalo na po kung nanharong nindo nasa tampisan na kang tinampo, dapat doble ingat. So padagos po kita mga tugang duman sa naging bakong maray na sistema dyan sa Castilla. Sana kay anybody kinuhaan doon yung pahayag si Mayor Bong Mendoza. Siyempre siya ang ama kang Castilla. Natatapig bawalan ang media. Uyug-uyugon mo, pampublikong programa, pigbawalan ang media. Daw pa nindo ang ang nag-abot vice presidente or presidente na nakakordon ang mga media. Tsaka muna ang nagbawal dyan na paano mo imagine niya na na dahil pwede mag-picture samantalang open place ang pigibuhan kang programa, ang venue ninda open, nasa pampubliko, tapos pag may nagpicture sisitaon tabawal. Sabi ni Buddy, almost whole day and payout kahapon kay delay ang abot Congresswoman det. Naghalat ang 206 na mga BHW at BNS. San adto na mga bisita, di naman nagbawal DSWD personnel. Ano ba yan? Papugi lang ba purpose na mga ganong aktibidad? Maski papugi yan o bako, dainindo pagbawalan ang media. Tabako man kamo puro pogi. Aram niya to, gabos na nilalang sa mundo, may itsura. 100% yan, may mga itsura. Depende lang kung maraot o magayon ang itsura. Basta gabos may itsura. Kaya kung kamo dyan na mga nagbawal na magpicture, may mga itsura man kamo. Ang itsura nito mga makanuson. For sure. Taday man kamo sabi-sabi na dapat ko nag-announce ka mo na bawal tabi ang pag-picture. Na ano ang rason kay bawal? Dapat sinabi nindo. Bako itong kung haya nagpicture na, saka ka mo nagbawal. Kang nag-arabutan ng mga ang mga personahe like Congresswoman Det Escudero, dahil nagbawal-bawal. Garo ka mo mga tulunggis. Garo nang gayud ka mga tulunggis. Minsan-minsan naghapot sa amo. Kung inorderan ka mo na bawal, maghapot, natatabi sir ta bawal. Ta kung binawal ko ta naton sir, ang binyo ginibot ako ta duman sa lugang Oriental Hotel. Kulong na, air condition pa. Asin, dahil kitang kung kontinora na media, tap mismo paglawag, babawalan ta na. Tapos sa araw ka ng magiging sistema nindo. Good morning po kay Kagawad Pobi Yu Sabado dyan sa LGU Matnog. Sir Pobi, good morning. Kailan na ba yung kasalang bayan natin? Kapanapanabik na yon.
Happy watching man po kay political advisor ni Ma'am Gloria Alindogan dyan sa Municipality of Pantnog. Good morning, Sir Hill Militante. Okay. Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, pangit daw tabi. Ano po ito, ma'am, na pangit? Sabi ni Ma'am Carmen, pangit daw tabi. Ano itong pangit, ma'am? Sa mga personal kang DSWD na nagbawal? O sa mga media? O base si mayor, iyong pangit? Takahiling kaning, nag-effort ka ng mag-cover? Tapos bigla may marani? Bigla may marani na na personahe? Sasabayon ka mo, tabawal. Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, pangit daw tabi. Sabi ko ang arin, ito na mga nagbawal magpicture. Tapos syempre ang pinicturan, ma'am, na ito bako mo itong pangit yaon si Congressman Mandit Escudero. Sigurado magayon ito. Yaon bala badi siya, no? Si Vice Governor Junjun Escudero. Nalingawan ko sinabi ni Buddy, basta si Congresswoman Mandit, si Vice Mayor Kang Pilar, si Luis Liosala, yaon man duman. Balita ko po, board member ini. Gusto magserbisyo sa mas malawak na kabilugan kang Primero Distrito, si Vice Mayor Kang Pilar, Luis Liosala. Yaon man po si board member Junjun Mella, gwapo man ini. Kaya tama si Ma'am Carmen, ang pipicture, iyo ang pangit. Wala man dado man si Vice Governor Junjun Escudero. Iyo, kung yaon si Vice Governor Junjun, dahil tama po masabi na pangit ini, gwapo man ini. Tapos may naghapot, sisay nga si Vice Governor Junjun Escudero, halang ka ngaya ini. Sabi kang hinapot, gwapo ito. Tapos sinapot ulit, gwapo nga ito. Halang ka nga ito. Simbag naman kang hinapot, mabuot ito. Otro hapot, halang ka ito. Ata ngayang matinabang ito. Biday na naghapot. Okay, si Sir Poby, good morning po sa imo, sir. May naaamoy akong magandang balita dyan sa Matnog. Parang ang barkada ko dyan ang napipinto o napipisil na maging Vice Mayor ng Matnog. Gaano ito katotoo? It remains to be seen. Sabi nga, abangan na lang ang filing. Pero maugong na po ang barkada kong municipal councilor, ang napipisil ng munisipyo ng Matnog na mag-Vice Mayor. Hello. Sabi nga nida, minsan sa saro na banwa, mapagalon manguntinwar, kay halos magkakamag-anak ang nagralaban, ang pwedeng magralaban. Pero sabi nga ni, mas maray nga ni yan na magkamag-anak, aram niyo ko nata. Maski sisay sa indan lumaban, sisay man ang manggana. Di syempre, gana man giraray ang mga kamag-anak. Diba? Tabako man ibang tawo anang gana. Magkamag-anak man lang. Let's say, ngaya si Eva, nan si Harold, magtugang, naglaban. Pero harayo ang pandok na maging magtugang. Sampol lang ba? Sampol. Halimbawa, maglaban sinda, napiyerdig niya si Eva. Na magtugang iyan, natural ang serbisyoan para man girari sa Indo. Kaysa maglaban ang duwa na magkaiba ang pinagmulan. So, render kwenta, talo ang bayan. Okay mga tugang, ibalik ko po duman sa topic kanina. Manungod ini sa napipintong Kasanggayahan Festival 2024, Festival of Festivals. Bilog all over the Philippines. Sa bilog na Pilipinas, pwede mag-intradigdi
Pang, pwede ba gadig di mag-intra ang Mascara Festival? Sinulog. Ati-atihan pa ang ko lang pa sa festival na ni magayon bagay ni ati-atihan pero ever since dahil lamang kilugar na nakaisip ning kuya-kuyahan ba naman ati-atihan puro kaya ati-atihan na lang wala man ning kuya-kuyahan anong lugar ba ito pang Aklan, Kalibo Aklan ang ati-atihan. Tapos ang Mascara Bacolod. O di naman naman ito nagirli sa Bacolod. Mamagayon ng ang Katanduanes, Katandungan Festival. Moroon ang highlight ninda is Pantomina. Ang apod ninda ito Katandungan Festival. Yan. Tinatanong ng ating magiting na nagbabalik na media. One of this day, regular na po nindong mahiling si Manny Daip sa Bicol TV. Di ba pinost ko na? Maa-alerto kayo, maa-alarma kayo. Wow, si Mr. Manny Daip nagbabalik. Sabi nga ni Roy, bakit inalis daw ang pantomina sa Tinampo? Kailangan natin dito ng kasagutan. Ano ba? Inalis nyo ang pantomina sa Tinampo? Ililipat nito sa pantomina sa Sorsogon Bay? Or pantomina sa Coastal Road? Magayon na baga pa ang maging pantomina sa Tinampo? Pantomina sa Coastal Road? O di ba? Magayon na ideya yan. From SM hanggang duman sa Luwasan Kanpangpang. Magayon na yan, talaga mahiling mo kung saraba yung steps ninda. Kasi kukuhaan mo ito kang drone. Talagang kahalabaan yan, pinuno ng pantomina. Go Boboy Amor, sana nakikinig ka. So, mga tugang inuulit ko po, National Kasanggayan Festival, National Festival of Festivals, October 16, 7 a.m. Sorsogon Capitol Ground to Sorsogon Sports Arena. Ang magtatanghaling champion ay may premyong 3 million pesos. First runner-up, 2 million pesos. Third runner-up, 1 million pesos. Champion, 3 million pesos. First runner-up, 2 million pesos. Second runner-up, 1 million pesos. Third runner-up, 800,000 pesos. And fourth runner-up, 500,000 pesos. A total of, ilan lahat yun pang? 3, 5, 6, 7 million 300,000 sa top 5. Tapos meron pa ditong nakalagay na Best in Costume, 200,000 pesos. Best in Musicality, 200,000 pesos. Best in Moving Choreography, 300,000 pesos. Festival Queen, 100,000 pesos. Magkano lahat yun? 2, 4, 5, 800 plus 3, 5, 7,300,000. Di aabutin na ng 8,100,000 plus ang seed money. Yan. Magkano ba ang seed money ng bawat isa? Magkano ang seed money ng bawat isa plus accommodation ng mga participants? Kasi nga sa Miss Kasanggayahan Philippines. Diyos ko, kakalula man ng premyo. Kang Miss Kasanggayahan Philippines. Talagang di ko nga alam kung may buwang padidi ang taga Sorsogon sa gigibo na Miss Kasanggayahan. Miss Kasanggayahan Philippines na ini. May buwang din, sumali din taga Sorsogon. Kung makakasali. Kasi sila ng ng screening, top 50. Oo. Paano pag hindi nakasali? Ano yun? Nga. Sabi nga nga kapag nagkataon.
kung hindi ka makasali. Diyos ko, igwa kita ning total na 46 candidates. Ha? Sa napag-araman ta, 46 candidates para sa Miss. Out of 200? Oo, para sa Miss Kasanggayahan Philippines. Igwa na kitang total na kandidata na 46. Ang seed money ka ini is 100,000 each candidate. Sabi 200 ang applicants, tapos 40-50 ang kukuhaon. Ha? 46 ang kukuhaon. Ha? Screen na yan. So, igwa kita ng 46 candidates. Sa 46 candidates, ang seed money ka ini is 100,000 each. Di igwa na ining tumataginting na 4.6 million. Tapos naman sa top 5, sa kwintada na niya ito, uminabot ining 7.5 million. Oho, grabe. Plus ang accommodation, hotel sa mga talent scout. Mas kolon ang sa ining kukuhaon na sa in kukuhaon ining kwarta na aro kini kadakula. Sobrang yaman na kang Sorsogon or sobrang kwarta na kan mga kontraktor. Pero ini po I don't know kung ano ang magiging ROI kay ni para sa province of Sorsogon. To be sure, igwaman. Pero parang ang hirap isipin. Nasabi nga ni kang iba, kung sumahon mo ang mga total na ini, dakulo na kaini king livelihood program na maipapa-implement sa probinsya kan Sorsogon. Pero not only that, ang isipon taman, ano ang maging ROI kay ni? Kumbaga negosyo na kaipuan mong mamuhunan para kumita ka. Bako man itong mamuhunan kang laway, tapos nag-expect ka na kumita ka ng milyon. Natural, this is the plan of our governor na aro kay ni. So talagang lalauman ta kay ni ang ROI. Talagang nakakalula. Ha? Mga tuga nakakalula ini. Birin mo Kasanggayahan Philippines. Oh. Bilog na Pilipinas, bubulabugon ta. Dahil kang Kasanggayahan Philippines. As in bilog na festival sa buong Pilipinas, bubulabugon taman kay ning festival of festivals. So ang siste kaya nung tadaw ang akomodasyon kay ni. Kung sabihin nyo kang festival of festivals, kaya ho noon tadakulaw niya na Sorsogon Sports Arena. Ang mga participants sa inta ini susuk-suk. Pero di man siguro ng mga pihikan. Dakulaon man ang National High School. Suspindi muna ang klase. Para tawan ini. Mga tugang, we are not against this activities of the province of Sorsogon headed by Governor Boboy Amor. We are only observer. We are not criticizing this kind of activities, this kind of project, programs, etc. Siguro masasabi ta na orgulyo ini kang Sorsoganon. Orgulyo ini kan lambang saro sa tuya. Maski sain man kita magduman na lugar, merong pag sinabing taga-Sorsogon ka, taga-Sorsogon ako, ay, si katunon ka ma. Dito ginibo ang Miss Kasanggayahan Philippines. Bako lang sa dito ginibo. Talagang dito isinagibo. Or ginastusan kang probinsya kang Sorsogon. Pati ang Festival of Festivals, aram niyo mga tugang, ang Miss Kasanggayahan Philippines, medyo okay na ito sa kuya eh. Pero, kasi pirang tao lang yan. Pero ang Festival of Festivals, mama, grabe ni. Pagdara mo ng mga props, kung ano-ano, etc. Dakulaon ni na Sabi ni Papa Maki, and this should be
consistent. Paano mo yan consistent mo taon-taon? Magastos ka ng araw ka yan. Siguro, malay mo, pag nagkaigawa kita ng ROI kayo ni, di wow, talagang mauto rin ni, asin maisasagibin sa mga masunod pang taon kung talagang ready kita sa pondo na araw kayo ni. Pero sabi nga ini kasamang Manidaip, sana maibalik ang pantumina sa tinampo. Talagang saro ini sa pig-orgulyo nato. Okay mga tugang, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamaaram sa programang ini, Isyu Ora Mismo. Mabalik po kita sa Lunes, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Abangan po nito sa aga at Saturday 9 a.m. ang Tagumpay sa Buhay. Ipipicture ta po ang magaling, magiting na kapitan kang Zone 2 Bulan Sorsogon, si Cap Jojo Heraldino. Para sa Tagumpay sa Buhay, si Cap Jojo Heraldino. And baka po next Saturday, si Asik Crunimar Escudero III. Sunod-sunod na po yan kada Sabado para po sa ating programang Tagumpay sa Buhay. Sana lahat tayo maging matagumpay sa buhay. Namamaaran mo po ang inyong lingkod, si Rosario Amistoso, sa ngaran kan bilog na technical staff, si Papa Harold, si Papa Joey Inalpi, at si Clark Laresa Franci. Yan, okay? Kasama mo po si Mama Eva. Ano pa itong kanta ni Mama Eva? Ang kanta? Bakit ka? Okay, abangan po mga tugang ang mga programa nagli sa Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan bilog ni staff kan Bicol TV Sorsogon. Ang sa kanya may bahay si Girly Amistoso, si Nana, asin isabay taman si Mabel. Marinaldo po, asin Diyos Mabalos, probinsya kan Sorsogon. Isyu Ora Mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Isyu Ora Mismo sa Bicol TV.